Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 140106. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa independenteng dimensyon sa loob ng gumuguhong sinaunang kuta, lahat ay nakatayo sa ilalim ng puno ng panahon, ang kanilang mga mukha ay nanlamig sa gulat. Ang malaking tamad na pusa, at ang figure ng taong iyon. Agad na nahulog si Francis sa isang nag-iisip na mood. Logically speaking, ang malaking tamad na pusa ay dapat kasama ng Sex Warlock Divine Sage. Ang higit na kakaiba ay ang misteryoso at marangal na babaeng nakasuot ng puti. Hindi maipaliwanag na pamilyar siya kay Francis at ginawa siyang sabik na makilala siya at makita ang kanyang tunay na anyo. Nako, mula umpisa hanggang matapos ay nakatalikod lang ang dalawang babaeng iyon sa grupo. Nakaalis na sila umalis sa dimensyong ito, sabi ng Twilight Valley. Kahit na may sinaunang God Seal, hindi ako makapagbukas ng landas patungo sa labas ng mundo, ngunit tumayo lang sila at umalis. Nagulat si Wuheng at natulala. Naiintindihan nila kung nasaan ang mga butas sa dimensyong ito, at ang hanay ng Heaven's Legacy ay nasa napakataas na antas. Ang Twilight Valley ay nagtataglay ng masaganang karanasan at matalas na paningin. Ang dalawang babaeng iyon ay kabilang sa Heaven's Legacy race, tama ba? Kanina pa sila nandito, bakit ngayon pa nila piniling umalis? Ang sinaunang God Resplendence ay ganap na nalilito. Kung ang dalawang babaeng iyon ay miyembro ng Heaven's Legacy race, malamang na sila ay mga kasama ni Yovan. Ngunit ngayong patay na si Yovan, ang dalawang babaeng iyon ay hindi lamang nagtangkang maghayganti sa kanya, umalis na lamang sila sa dimensyon. Hindi ako sigurado tungkol doon, ngunit alam ko ang isang bagay, nang silang dalawa at ang Heaven's Legacy cat na iyon ay na-activate ang unang array, pinigilan nila ang tagalabas na sinusubukang pumasok. Dahan daw ang sabi ni Twilight Valley, kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. Paano nangyari iyon? Lalong natigilan si Ancient God Resplendence. Pagkatapos makipaglaban sa isang malaking labanan, ang Light Race at Giant God Race ay lubos na nagtitiwala, palakaibigan, at tumatanggap sa isa't isa. My Lord, kung ganoon nga, tinulungan tayo ng dalawang babaeng Heaven's Legacy race. Hindi makapaniwalang tanong ng sinaunang Diyos na si Casper. Nakatulong nga ba sa kanila ang Heaven's Legacy race? Ito rin ay nangangahulugan na ang panganib ay nalutas na. Isang kaaya-ayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ni Ancient God Resplendence. Sa orihinal, ang mensahe ng Twilight Valley na sinusubukang pasukin ng isang tagalabas ay nagdulot sa kanilang lahat ng labis na kaba, at pagkatapos ay napansin nila ang dalawang kaina-hinalang babaeng Heaven's Legacy race. Ngunit sa huli, tinulungan sila ng dalawang babaeng iyon sa pagresolba sa krisis. Iyan ay hindi tiyak. Ang taong iyon na nagtangkang pumasok ay tinanggihan lamang. Baka subukan nilang muli. Nagdilim ang ekspresyon ng Twilight Valley. My Lord, mayroon bang paraan upang buhayin ang puno ng panahon? Magalang na tanong ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang puno ng panahon ay ang ubod ng banal na kaharian. Kapag ito ay nabuhay muli, ang Twilight Valley ay magkakaroon ng pangunahing kontrol sa Divine Kingdom. Kung sinubukan ng isang tagalabas na pumasok sa puntong iyon, ang grupo ay magiging mas may kakayahang lumaban. Bukod dito, magagawa rin ng Twilight Valley na ayusin ang mga butas sa Divine Kingdom, na lubhang nagpapataas ng kahirapan para sa sinumang tagalabas na sumusubok na pumasok. Susubukan ko. Nakakunot ang noo ni Twilight Valley habang tumatango. Sa kanyang peak, madali niyang buhayin ang Tree of Time. Ang kasalukuyang mga pamamaraan na magagamit sa kanya ay may napakababang pagkakataon na muling buhayin ang puno ng oras, ngunit kailangan pa rin niyang subukan. Magandang mga Ginoo, kung kailan ninyo gustong umalis, ipapadala ko kayo. Biglang lumingon ang Twilight Valley sa Giant God Race at kay Francis. Ipinahiwatig ni na Francis, Wuheng, at Ancient God Resplendence na gusto nilang lahat na manatili ng kaunti pa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin sila ganap na nakaka-recover mula sa kanilang mga pinsala, at ang lugar na ito ay perpekto para sa paglinang ng time intent. Kung maaari nilang itaas ang kanilang time intent sa isang tiyak na antas, makakatanggap sila ng malaking tulong sa kanilang kabuoang lakas. Okay. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong umalis.
Napangiti si Twilight Valley. Pagkatapos ng lahat, ito ay dahil kay Francis at sa Giant God Race kaya naprotektahan ang banal na kaharian ng Light Race at sila ay nakaligtas. Twilight Valley ay natural na hindi sasamantalahin ang mga ito at agad na itaboy silang lahat palabas. At bukod pa, sa panahong tulad nito, kailangan ng Light Race ng mga kakampi. Senior Twilight Valley, ang sinaunang Diyos na si Casper ay miyembro ng Giant God Race. Ipinaliwanag ni Wuhing ang usapin ng sinaunang Diyos na si Casper. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay orihinal na miyembro ng Giant God Race, isang pinakamataas na rank 8 na may disenteng talento. At ang higit na kulang sa Giant God Race sa panahong ito ay ang lakas tao at malalakas na manlalaban. Pinakamabuting mabawi niya kahit papaano ang sinaunang Diyos na si Casper. Nakaisa na ako sa kaluluwa ng taong ito. Kung aalis ako ngayon, ang kanyang kaluluwa ay mapipinsala ng husto, at ang kanyang pundasyon at potensyal ay magdudulot ng pinsala. Sabi ng sinaunang Diyos na si Casper. Nangangahulugan din ito na, kahit na umalis ang thought body, ang sinaunang Diyos na si Casper ng kasalukuyan ay hindi na ang sinaunang Diyos na si Casper ng nakaraan. Gawin natin ito. Makikipagkalakalan tayo sa iyong Giant God Race. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay mapapabilang sa amin, at bibigyan ka namin ng isang malaking batch ng mahalagang mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang ito ay sapat na upang itaas ang 2 o 3 rank 9 Ancient Gods, kahit papaano. Paano na? Nagmungkahi ang Twilight Valley pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sinimulan ni Wuhing na talakayin ang bagay na ito kay Ancient God Resplendence. Bagamat nanindigan sila para makamit ang deal na ito, miyembro pa rin ng kanilang lahi ang sinaunang Diyos na si Casper, na nagtataglay ng medyo disenteng Giant God Race na bloodline. Tama, na-parse ko mula sa kanyang mga alaala na itong sinaunang Diyos na si Casper ay tila may ilang lihim na pakikitungo sa Ancient Soul Hall. Dagdag pa ng sinaunang Diyos na si Casper. Ano? Sinaunang Diyos na si Casper. Ang sinaunang God Resplendent ay nabigla. Sa sandaling ito, malinaw na ang lahat. Hindi katakatakang umatake ang Ancient Soul Hall sa lalong madaling panahon pagkatapos makuha ni Wuhing ang Ancient God Seal. Ang sinaunang Diyos na si Casper ay isang nakatagong taksil. Bilang karagdagan, maaaring konektado rin ang sinaunang Diyos na si Casper kung bakit naabot ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall ang dimensyong ito. Deal. Mabilis na sumang-ayon si Wuhing. Inaasahan niya sana na maibabalik ang sinaunang Diyos na si Casper upang siya ay maibigay at makitungo sa mga miyembro ng kanyang lahi, ngunit ang muling pagkabuhay ng Giant God Race ay mas mahalaga. Bilang karagdagan, kung makakabuo siya ng magandang relasyon sa Light Race at manalo sa pabor ng Twilight Valley, ang Giant God Race ay magkakaroon ng mas malaking kakayahan na labanan ang Ancient Soul Hall. Okay. Ipapadala ko ang mga bagay sa loob ng ilang araw, tahasang sinabi ng Twilight Valley. Ang Giant God Race ay gumanap ng hindi maliit na bahagi sa labanang ito, ngunit wala silang gaanong maipakita para dito. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ng Twilight Valley ang panukalang ito. Ang halaga ng mga mapagkukunang ito ay higit na lumampas sa isang sinaunang Diyos na si Casper. Francis, ang fragment ng ancestral artifact ay sa iyo. Lumingon ng Twilight Valley kay Francis. Kung ikukumpara kay Francis, halos hindi gaanong mahalaga ang mga reward na matatanggap ng Giant God Race. Si Wuhing at Ancient God Resplendence ay may pagkagulat at kaunting inggit sa kanilang mga mata. Maraming salamat sa iyong tulong. Bahagyang ngumiti si Francis. Francis, ang Light Race ay may iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Sasamahan ko ang Light Race sa ngayon, at kapag gusto mong umalis sa lugar na ito, susundan kita. Ang fragment ng ancestral artifact ay lumutang hanggang kay Francis at nagsimulang makipag-ayos. Mabuti naman. Nag-isip si Francis ng ilang sandali bago pumayag. Ang Twilight Valley ay hindi lumilitaw na lubhang nangangailangan ng fragment ng ancestral artifact. Pagkatapos ng lahat, bilang isang miyembro ng Light Race, siya ay napakahusay sa time intent. Sa kanyang kapanahunan, walang alinlangang napakalakas niya at hindi niya kakailanganin ang mga serbisyo ng isang fragment ng ancestral artifact na uri ng oras. Ngunit ang fragment ng ancestral artifact ay tila ayaw tanggapin si Francis.
Ang fragment ng ancestral artifact ay ginugol ang buong oras na ito kasama ang light rays, nakikipaglaban hanggang kamatayan sa tabi nito. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang light rays ay nasa linya, ang ancestral artifact fragment ay hindi kailanman tatanggapin ang mungkahi ng maliit na magnanakaw na pusa. Bilang karagdagan, kahit na medyo nagbago ang impresyon nito kay Francis, si Francis ay hindi pa rin maihahambing sa isang miyembro ng light rays. Swoosh! Swoosh! Twilight Valley, Ancient God Casper, at ang ancestral artifact fragment ay umalis sa lugar. Si Francis at ang mga miyembro ng Giant God Race ay nanatiling hiwalay. Sa loob ng space-time robe, 100 araw ang lumipas sa isang kisap mata, at mabilis na bumalik si Francis sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Swish! Swish! Isang whirlpool ng bloodline energy ang lumitaw sa hangin, at 40 uri ng mahalagang kayamanan ang lumabas mula rito. Ito ang lahat ng mga mapagkukunan na nadobol ni Francis sa panahong ito. Ang halaga at kalidad ng mga mapagkukunang ito ay hindi masyadong mataas, na ginagawang mas madaling maduplicate ang mga ito. Little Black, lahat ito ay para sa iyo, nagpadala ng mensahe si Francis, na tinawag ang Black Destruction Serpent Dragon. Samantala, kumuha siya ng malaking bilang ng cultivation resources mula sa kanyang interspatial dimension, lahat ng ito ay para sa Black Destruction Serpent Dragon. Si Francis ay palaging gumagamit lamang ng pinakamahusay na mapagkukunan. Kamakailan lang din siyang nakalusot, kaya hindi siya nagmamadaling ipagpatuloy ang pagpapalakas ng kanyang lakas. Kaya, nagpa siya si Francis na kunin niya ang lahat ng mga mapagkukunan na hindi niya kailangan at gamitin ang mga ito para alagaan ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito. Maraming salamat, Master. Nagliwanag ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon at agad itong lumuhod. Kailangang mapagtanto ng isa na ang karamihan sa mga mapagkukunang ito ay nakuha mula sa banal na kaharian ng Light Race. Lahat sila ay nasa sobrang katandaan, na ginagawa silang napakabihirang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi pa nakakita ng napakaraming bihirang mapagkukunan sa buhay nito. Pagkatapos gawin ito, naghanda si Francis na pumasok sa pag-iisa at patatagin ang kanyang pundasyon, ngunit sa sandaling ito. Buzz! Bees! Isang mabangis na time energy shockwave ang dumaan sa mundo, at maging ang space-time robe dimension ay naging medyo hindi matatag. Anong nangyayari? Agad na iniwan ni Francis ang space-time robe. Ang Twilight Valley at ang sinaunang Diyos na si Casper ay nakatayo sa harap ng puno ng panahon. Sa harap nila ay maraming napakamahalagang likas na kayamanan. Bunga ng buhay, Crystal Blood Heaven Spirit Fruit. Nabigla si Francis sa pagkabigla. Iilan lamang ang nakilala niya sa mga mahalagang kayamanang ito. Ang bunga ng buhay ay napuno ng mabigat na enerhiyang buhay. Kung ang mga lahi na may mga bloodline tulad ng Giant God Race ay malubhang nasugatan at ang kanilang mga katawan ay nasa bingit ng pagkawasak, ang prutas na ito ay magbibigay daan sa kanila na agad na gumaling. Ang Crystal Blood Heaven Spirit Fruit ay maaaring magpapataas ng sigla ng isang tao, palakasin ang pisikal na katawan, at agarang pagalingin ang mga sugat sa banal na katawan ng isang tao. Maliban sa mga mapagkukunang uri ng buhay na ito, mayroon ding maraming kayamanan na naglalaman ng time essence. Buzz! Bees! Gumamit ang Twilight Valley ng isang lihim na sining ng light rays upang kunin ang enerhiya mula sa mga kayamanang ito at ibuhos ito sa Tree of Time. Ngunit ang puno ng oras ay nagawang sumipsip ng kahit 10,000 bahagi ng enerhiya na ito. Ang kaunting enerhiyang ito na pumapasok sa puno ng oras ay parang paghahagis ng isang maliit na bato sa karagatan, na hindi naaapektuhan sa anumang paraan. Whoosh! Whoosh! Lumitaw din ang mga miyembro ng Giant God Race, na naalarma rin sa mga nangyayari. Mula sa eksena, natural nilang naunawaan na sinusubukang buhayin ng Twilight Valley ang Tree of Time. Gayunpaman, ang proseso ay tila hindi masyadong maayos. Whoosh! Pagkaraan ng ilang sandali, itinigil ng Twilight Valley ang lihim na sining. Ang aking kasalukuyang antas ng lakas ay malayo sa sapat. Marahang bumantong hininga si Twilight Valley. Kung hindi niya makokontrol ang banal na kaharian, sila ay palaging kailangang maging maingat laban sa mga tagalabas at hinding-hindi sila makakaramdam ng ligtas. Hayaan mo akong subukan.
Biglang binasag ng boses ni Francis ang katahimikan. Naalarma ang lahat kay Francis. Brother Hanford, may plano ka ba? Maging si Wu Heng, na noon pa man ay lubos na nagtitiwala kay Francis, ay nagdududa rito. Ang liwanag na lahi ay walang alinlangan na higit na nauunawaan ang tungkol sa puno ng panahon. Kung wala man lang magawa ang Twilight Valley, ano ang magagawa ni Francis? Ang Twilight Valley at ang sinaunang Diyos na si Casper ay labis ding nagdududa. Gayunpaman, kailangan nilang subukan ang kanilang makakaya, at dahil gustong subukan ni Francis, walang masama kung payagan siyang gawin iyon. Umakyat si Francis sa puno ng oras at pinaandar ang kanyang kaliwang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang maglabas ng panaginip na ambon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mundo sa mga mata ni Francis ay naging parang isang panaginip na paraiso, na puno ng bahaghari ng mga kulay. 1402. Dati nang nagsagawa si Francis ng ilang pagsubok sa space-time robe at napagtanto na ang kanyang mga iniisip ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa isang pisikal na bagay. Nagawa niyang pahinain o pawiin ang apoy. Ngunit nang maglaon, nang binago niya ang kanyang target sa kanyang Chaos Origin Divine Fist, hindi siya nakagawa ng anumang uri ng resulta. Kaya, nagpa siya si Francis na gamitin ang puno ng oras bilang isang eksperimento upang makita kung ang kakayahang ito na gawing katotohanan ang mga pangarap ay talagang totoo. Nakatuon ang lahat kay Francis. Anong ginagawa niya? Gumagamit ng I-Bloodline technique para maibalik ang sigla sa Tree of Time. Mahinang bulungan ang iba. Imposible iyan. Ang puno ng oras ay nasa napakataas na antas. Ang enerhiya ng ordinaryong buhay ay walang silbi dito, at ang karamihan sa puno ng oras ay ganap na nalalanta. Ang puno ng oras ay halos hindi maka-absorb kahit na ang napakataas na antas ng enerhiya ng buhay na pinalapot sa pamamagitan ng aking lihim na sining ng light rays. Bahagyang umiling ang Twilight Valley sa kanyang ulo. Upang muling buhayin ang puno ng panahon, kailangan munang lutisin ng isa ang dalawang problema. Ang isa ay upang tipunin ang enerhiya ng buhay na mas mataas kaysa sa isang tipikal na Panginoong Diyos, at ang pangalawa ay upang gawin ang puno ng panahon na may kakayahang sumipsip ng enerhiya ng buhay na ito. Hindi nasiyahan si Francis sa alinman sa mga kinakailangang ito. Bees. Ang mundo sa harap ng mga mata ni Francis ay naging isang panaginip at maraming kulay na tanawin. Bawiin ang sigla. Buhayin. Ito ang nasa isip ni Francis habang nakatitig siya sa Tree of Time. Whoosh! Ang origin energy sa kanyang kaliwang mata ay mabilis na naubos, ngunit walang pagbabagong makikita sa Tree of Time. Ang enerhiya ng origin ni Francis ay naubos din sa hindi pa nagagawang bilis. Ilang sandali pa, naubos na niya ang halos kalahati ng kanyang origin energy. Bees! Agad na pinigilan ni Francis ang kanyang kaliwang mata at kalahating pumikit ang kanyang mga mata. Kung magpapatuloy siya, ang kanyang origin energy ay mabilis na mauubos. Francis, huwag mong pilitin. Kahit ako ay wala akong magagawa sa puno ng oras na ito, diretsyong sabi ng Twilight Valley. Matagal na niyang hinulaan na hindi magtatagumpay si Francis, kaya hindi siya gaanong nag-aalala. Bakit ganito na naman? Ang isip ni Francis ay umiikot. Kumokonsumo lang ito ng origin energy, pero walang nangyayari. Teka, baka may ibang restriction ang kakayahan na ito. Biglang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Matapos ihambing ang mga pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga tagumpay at kabiguan, agad siyang nakakuha ng conclusion. Ito ay may kinalaman sa laki at saklaw ng kanyang target. Bees. Ang kaliwang mata ni Francis ay muling napuno ng enerhiya ng I-Bloodline. Hindi ka pa rin sumusuko. Bulong ng sinaunang Diyos na si Casper. Umiling din ang iba. Alam nila na ang pamamaraan ng I-Bloodline ni Francis ay napakahimala, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay makapangyarihan sa lahat at kayang buhayin ang puno ng panahon. Bawiin ang sigla. Buhayin muli. Si Francis ay muling nagsimulang isipin ang kaisipang ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, itinoon ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa isang maliit na sanga ng puno ng panahon. Bees. Sa loob ng kanyang God-Eye dimension, nanginginig ang dreamy silver ball, na naglabas ng origin energy na sumanib sa mundo. Biglang nagsimulang mapuno ng buhay ang madilim na kulay abo at lantang sanga.
Kumikislap ito ng puting liwanag at pumutok ng lakas ng oras. Tagumpay. Paano nangyari iyon? Isang sanga ng puno ng panahon ang nabuhay muli. Lahat ay nakatingin sa sanga na parang hindi makapaniwala. Sa lohikal na pagsasalita, kung ang isang puno ay babalik sa kanyang sigla, ito ay magsisimula ng dahan-dahan mula sa mga ugat. Ngunit sa sandaling ito, isang sanga lamang ng puno ng panahon ang nakabawi habang ang iba ay lante pa. Tagumpay. Pinigilan ni Francis ang kanyang kaliwang mata, isang nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Sa halip na ang puno ng panahon, mas inalagaan niya ang katotohanang naiintindihan na niya ngayon ang bagong kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Gaya ng inaasahan ni Francis, ang kanyang kakayahang gawing realidad ang mga pangarap, ngunit kung ang target ay masyadong malaki, ang kakayahan ay mabibigo. Pangalawa, ang iba't ibang mga sitwasyon ay kumonsumo ng iba't ibang halaga ng enerhiya. Halimbawa, ang pagpatay sa isang ordinaryong apoy ay nangangailangan ng halos hindi gaanong halaga ng origin energy, ngunit ang muling pagbuhay sa Tree of Time ay tumagal ng higit pa. Francis, paano mo ito nagawa? Agad na tanong ni Twilight Valley, na halatang nabalisa. Bakit isang sanga lamang ang muling nabuhay sa pinakamabuting kalagayan nito habang ang ibang bahagi ng puno ng panahon ay hindi nagbabago? Ang fragment ng ancestral artifact ay hindi maiwasang magtanong. It took quite some effort. Kailangan kong magpahinga sandali. Ipinikit ni Francis ang kanyang kaliwang mata, tila pagod na pagod. Ang kakayahang gawing katotohanan ng mga pangarap ay talagang napaka-abnormal at walang katotohanan. Sa estado niya ngayon, talagang hindi niya ito mailabas. Pumasok si Francis sa space-time robe at nagsagawa ng ilan pang pagsubok na nagpapatunay sa kanyang mga haka-haka sa laki at saklaw. Ginugol ni Francis ang sumunod na panahon sa pagsasaliksik sa kakayahang ito. Makalipas ang isang buwan, halos gumaling na si Francis. Sa ikatlong buwan sa loob ng space-time robe, sa wakas ay pumunta ang light rays para humingi ng tulong kay Francis. Francis, tulungan mo akong buhayin ang light races Tree of Time. Kung may kailangan ka, tanungin mo lang. Kapag naayos na ang bagay, bibigyan ka ng gantimpala ng light rays. Diretso sa punto ang Twilight Valley. Kailangan ko ng malaking bilang ng mga mapagkukunan na makapagpapadalisay ng kaluluwa at makapagpataas ng antas nito, sabi ni Francis. Magdudulot siya ng higit na paghihinalo kung bubuhayin niya ang puno ng panahon ng hindi humihingi ng anumang kapalit. Okay. Walang problema. Agad namang pumayag si Twilight Valley. Sinimulan muli ni Francis na buhayin ang puno ng panahon. Sa pagkakataong ito, nagsimula si Francis sa mga ugat. Sa paggamit ng kanyang origin energy, nagawa niyang buhayin ang isang manipis na ugat. Sa ilang mga pagitan, bubuhayin niya ang isa pang ugat ng puno ng panahon. Kapag ang lahat ng mga ugat ay nabuhay muli, ang puno ng panahon ay nabawi ang kakayahang pagalingin ang sarili nito. Kahit na wala nang ginawa sina Francis at Twilight Valley, ang Tree of Time ay ganap na muling bubuhayin pagkatapos ng ilang panahon. Maaari mong ipaubaya sa akin ang iba, tahasang sinabi ng Twilight Valley. Sa muling pagkabuhay ng mga ugat ng puno ng oras, ang Twilight Valley ay mayroon na ngayong kakayahan na iligtas ang puno ng oras mismo. Nakuha na niya ngayon ang pangunahing kontrol sa banal na kaharian ng light rays at naayos pa niya ang mas malalaking butas. Kung ang isang tagalabas ay nais na subukan at makapasok, makikita nila ang gawain na mas mahirap. Nagawa talaga ng batang ito na buhayin ang Tree of Time. Ang fragment ng ancestral artifact ay nabigla. Francis, kung may kailangan ka, magtanong lang. Nakangiting sabi ni Twilight Valley. 2 dekalidad na banal na artifact at mapagkukunan na makakatulong sa isa na makapasok sa rank 9 at pinakamataas na rank 9. Si Francis ay hindi tumayo sa seremonya. Siya ay may tiwala na, noong ang Twilight Valley ay nasa kanyang kalakasan, siya ay napakalakas. Ang 2 pinakamataas na kalidad na banal na artifact ay malamang na hindi magiging malaking problema para sa isang katulad niya. Okay. Pumili ka para sa sarili mo. Malumanay nang umiti si Twilight Valley. Swish! Lumitaw ang mga spatial ripples, at pagkatapos ay lumitaw sa harap ni Francis ang ilang kumikinang na mga banal na artifact at mga sandata ng nakakatakot na aura. 10 pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Agad na natigilan si Francis. Ang mga Panginoong Diyos ay nahahati sa 3 langit.
Ang isang normal na God Lord of the First Heaven ay magkakaroon ng dalawang pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact, ngunit ang Twilight Valley ay nakakuha ng 10 pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact. Siyempre, hindi ngayon ang oras upang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, ngunit upang piliin ang pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact na kailangan niya. Mayroon na siyang Spacetime Robe at 9 Lightning Soul Refining Mirror, at kasama ang fragment ng Ancestral Artifact, hindi na siya nagkukulang para sa pinakamataas na kalidad na mga Divine Artifact. Kaya, pinipili ni Francis ang pinakamataas na kalidad na mga banal na artifact para sa ibang tao. Pagkatapos maingat na suriin ang mga artifact at pag-isipan kung ano ang kailangan, kumuha si Francis ng pulang perlas na natatakpan ng draconic na mga inukit at isang sinaunang Escarlata na payong. Ang Dragon Flame Pearl at ang Scarlet Flame Lightning Umbrella na pinili mo ay parehong disente sa kalidad sa mga pinakamataas na kalidad ng mga banal na artifact na ito, papuri ng Twilight Valley. Maraming salamat! Ngumiti si Francis, lubos na nasisiyahan sa kanyang mga pinili. Ipapadala ko ang iba pang mapagkukunan ng paglilinang na kailangan mo sa ilang sandali, tahasang sinabi ng Twilight Valley. Ang unang prioridad ng Twilight Valley sa oras na ito ay muling buhayin ang Tree of Time. Kapag tapos na iyon, maaari niyang lampasan ang kaba ng banayad na lahi ng walang takot. Magiging mas madali din ang pangangalap ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Swish! Sa sandaling bumalik si Francis sa Spacetime Robe Dimension, agad niyang niregalo ang Dragon Flame Pearl sa Black Destruction Serpent Dragon. Ito. Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nabigla sa matinding pabor na ito at hindi alam kung paano ipahayag ang pasasalamat nito. Hindi nagabalang magpaliwanag si Francis at pumasok sa Ancient Dream Realm. Kamahalan. Ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay lumabas upang salubungin siya. Malinaw niyang naramdaman na si Francis ay naging isang rank 9 Ancient God. Ang bilis ng cultivation na ito ay hindi isang bagay na kahit ang espiritual na lahi ay maaaring tumugma. Masigurado siya ngayon na si Francis ang may-ari ng 9th God Eye. Kunin mo. Ibinigay ni Francis ang Scarlet Flame Lightning Umbrella. Ang Scarlet Flame Lightning Umbrella, isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact para sa parehong opensa at depensa. Ang mga mata ng Blood Flame Killing Race Patriarch ay kumislap nang makilala niya kaagad ang pinakamataas na kalidad na banal na artifact na ito. Hindi nagtagal ay dumating si Wilfred. Si Wilfred ay may access sa maraming mapagkukunan sa loob ng Ancient Dream Realm, at siya ay naging isang rank 8 Ancient God. Ibinigay ni Francis sa kanya ang Deep Chill Pearl na nakuha niya mula sa Ancient God Ice Jade. Ngayon, ang bawat miyembro ng pangunahing fighting team ni Francis ay may pinakamataas na kalidad na divine artifact na lubhang nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos kumuha ng maraming cultivation resources mula sa Blood Flame Killing Race, bumalik si Francis sa Spacetime Robe. Lahat ito ay para sa iyo. Ibinigay ni Francis ang karamihan sa mga mapagkukunang kinuha niya mula sa Ancient Dream Realm sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay walang alinlangan na may mas potensyal kaysa sa iba. Guru. Nahirapan ng Black Destruction Serpent Dragon na ipahayag ang pasasalamat nito. Binigyan ito ni Francis ng isang maliit na bundok ng mga mapagkukunan, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na si Francis ay talagang isang makapangyarihang figure. Pagkalipas ng 3 buwan, ang Twilight Valley ay naghatid ng kaunting mapagkukunan ng pagtatanim, at ibinigay din niya ang fragment ng Ancestral Artifact kay Francis. Pantay-pantay na ipinamahagi ni Francis ang mga mapagkukunang ito sa pagitan nina Wilfred, Winford, Black Destruction Serpent Dragon, at Blood Flame Killing Race. Sa pinakamataas na kalidad ng mga banal na artifact at mga mapagkukunang ito, ang bawat miyembro ng kanyang koponan ay nakaranas ng napakalaking paglukso sa lakas. Sinimulan ni Francis na pinuhin ang fragment ng Ancestral Artifact. Sa sandaling ito, ang fragment ng Ancestral Artifact ay tila ganap na kinilala si Francis, marahil dahil binuhay niya ang Tree of Time. Sa pakikipagtulungan ng fragment ng Ancestral Artifact, kailangan lang ni Francis ng 2 buwan para pinuhin ito. Bago pa man ito pinuhin, naabot na ni Francis ang level 7 in Time Intent.
Sa proseso ng pagpino sa fragment ng ancestral artifact, napataas niya ang kanyang time intent sa tuktok ng level 7. Tulad ng inaasahan sa fragment ng ancestral artifact. Sa hinaharap, hindi dapat maging mahirap ang paglinang ng time intent. Nagulat si Francis. Siyempre, habang pinipino ang fragment ng ancestral artifact, nahati ni Francis ang kanyang isip na gumawa din ng iba pang mga bagay. Bukod sa halatang pagtaas sa kanyang space-time intent, ang iba pa niyang layunin ay nakatanggap din ng makabuluhang pagpapalakas. Ganap niyang na-stabilize ang ika-4 na antas ng Chaos 7 Void Origin Technique at lalo pang nadagdagan ang kanyang pangunawa sa technique. Bilang karagdagan, si Francis ay kumain ng maraming Lightning Soul Crystal pati na rin ang mga mapagkukunan ng paglilinang ng kaluluwa na nakuha niya mula sa Twilight Valley. Sa sandaling ito, pinatatag niya ang kanyang soul intent sa tuktok ng rank 9. At dahil kontrolado na niya ang isang time type na ancestral artifact fragment, ang kahusayan ni Francis sa time intent ay lumakas din. Ang ratio ng oras sa space-time robe ay 50-1 na ngayon. Sa paglipas ng panahon, ang paglilinang at enerhiya ni Francis ay nagsimulang dahan-daang mabuo. Isang araw, dumating si Wu Heng upang hanapin siya. Brother Hanford, naghahanda na kaming umalis. Ano ang plano mo? 1403. Ang Red Iron Mountains ay umaabot ng 10 milyong li. Ang nakakapasong init na ibinubuga ng mga bundok na ito ay naging dahilan upang ang sinumang mas mahina kaysa sa tunay na Diyos ay hindi nang ahas na pumasok sa loob. Sa sandaling ito, isang napakahabang convoy ang mabilis na nagpapatuloy sa mga eskarlata na bundok na ito. Nanguna sa convoy na ito ay isang matanda na may kulay abong buhok na may pulang balat. Ang kanyang malaking katawan ay natatakpan ng nakakatakot na mga sugat, at ang kanyang malalalim na mga mata ay tila malabo. Whoosh! Agad na lumipad papunta sa matanda ang isang napakarilag na babae na may katangkaran. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang sumama sa Ancient God Thundermount sa Antian Zone para hanapin si Francis, Ancient God Stillmoon. Grand Elder, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng sinaunang Diyos Stillmoon. Dati upang mapaglabanan ang isang pag-atake mula sa Ancient Soul Hall, ginamit ng Grand Elder ang isang ipinagbabawal na sining, ginamit ang kanyang pinagmulan upang pigilan ang dalawang Lord. Hindi ito malaking bagay, tumingin sa unahan ang Grand Elder habang patagong sinabi. Ang ating Giant God Hall ay dumanas ng matinding casualty. Wala man lang 100 sa atin ang nakaligtas. Ang mukha ng sinaunang Diyos Stillmoon ay may bahid ng kalungkutan. Sulit ang mga sakripisyo. Kapag bumalik si Wu Heng kasama ang iba pang miyembro ng ating lahi, tiyak na babangon muli ang aking Giant God Race. Ang mga mata ng Grand Elder ay biglang naging hindi kapani-pani walang determinado. Ang Giant God Race ay tumagal lamang hanggang ngayon dahil umiral ang Ancient God Seal. Sa sandaling mabuksan ang Ancestral Legacy Treasury, ang Giant God Race ay mabilis na aakyat muli. Ang bawat miyembro ng Giant God Hall ay matatag na naniniwala na, kapag si Wu Heng ay lumabas mula sa Ancestral Legacy Treasury, siya ang mangguna sa Giant God Race sa muling pagkabuhay nito. Ang Grand Elder ay walang pagbubukod. Sa sandaling ito, haha, gusto pa rin ng Giant God Race na bumangon muli. Isang mahinang tawa ang nagmula sa madilim na pulang abot tanaw. Nako hindi. Natigilan ang ekspresyon ng Grand Elder, at nanginginig ang kanyang katawan. Sino nandyan? Nanlamig ang mukha ni Ancient God Stillmoon habang nakatingin sa harapan. Sa gulat, ang iba pang miyembro ng Giant God Hall Convoy ay agad na naghanda para sa labanan. 30 figure ang lumabas mula sa kumukulong pulang ambon. Bagamat mayroon lamang 30 sa kanila, 10 sa kanila ay mga sinaunang Diyos habang ang 20 pa ay namumukod tanging mga tunay na Diyos. Parang naging hindi ka katanggap-tanggap na mahina. Hindi mo talaga ako naramdaman noon. Ang kanilang pinuno ay isang payat na lalaki na may maputi na balat, ang kanyang aura ay malamig at masama habang ang kanyang tinig ay puno ng kasamaan. Brerum. Agad na nagdilim ang mundo, puno ng malamig at masamang enerhiya.
Ang ilan sa mga miyembro ng Giant God Hall na may mas mabibigat na pinsala o mas mahinang paglilinang ay lumulutang sa lupa at nagsimulang manginig. Diyos Panginoong Evil Spirit. Ang Grand Elder ay naging malungkot habang nakatitig sa payat at masamang tao. Kasabay nito, sinimulan niyang ilabas ang kapangyarihan ng Diyos Panginoon upang labanan ang hindi nakikitang enerhiya na ibinubuga ng Diyos Panginoong Evil Spirit. Grand Elder, ang iyong mga sugat. Ang sinaunang Diyos Stilmon ay hindi maiwasang tumingin sa Grand Elder. Karaniwan, ang Grand Elder ay mas malakas kaysa sa God Lord Evil Spirit ng Ancient Soul Hall, ngunit kahit na ang Grand Elder ay hindi napansin ang paglapit ng Diyos Lord Evil Spirit ngayon. Dahil dito, malinaw na napakalubha ang mga pinsala ng Grand Elder. Anong ibig mong sabihin ngayon lang? Malungkot na tinitigan ng Grand Elder ang Diyos Lord Evil Spirit. Sasabihin ko lang sa iyo na matagal nang naghanda ang aking Ancient Soul Hall at nagpadala na ng mga tao sa Ancestral Legacy Treasury. Sa puntong ito, malamang na napatay na lahat si Wu Heng at ang kanyang team, diretsyong sabi ng Diyos Lord Evil Spirit, hindi na sinusubukang itago ang anuman. Ano? Imposible yun. Ang Grand Elder ay galit na sumigaw sa hindi makapaniwala. Hindi rin ito pinaniwalaan ng ibang miyembro ng Giant God Hall at nagpahayag ng kanilang pagdududa. Haha, napaka-ignorante. Kung ang mga God Lord ng Ancient Soul Hall ay hindi abala sa pakikitungo sa team ni Wu Heng, makakaligtas ba kayong lahat hanggang ngayon? Ang tawa ng Diyos Lord Evil Spirit ay medyo matinis at nagpatindig ng balahibo. Biglang bumalot sa puso ng lahat ng miyembro ng Giant God Hall ang isang masama at mabigat na enerhiya. Ito ay totoo. Kung ang Ancient Soul Hall ay nagpadala ng 2 God Lord sa pagtugis, ang Giant God Hall ay matagal ng nalipol. Flush! Ang Grand Elder ay agad na nagsuka ng dugo, ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mukha. Matanda, ihahatid na kita. Sa isang dagindong, ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay humampa sa kanyang palad. Swoosh! Swoosh! 3 kalansay na masasamang espirito na nakasuot ng itim na damit ang sumugod sa Grand Elder. Ang mga masasamang espirito ay gumalaw sa napakabilis na bilis at nabalot ng masamang enerhiya ng kaluluwa, at agad silang bumaba sa Grand Elder. Boom! Bang! Ang unang masamang espirito ay bumagsak sa kaluluwa ng Grand Elder, ang epekto ay nagpalipad sa kanya ng ilang li. Sumunod ang pangalawa at pangatlong masamang espirito. Grand Elder. Sigaw ng sinaunang Diyos Stilmon habang sumusugod siya. Gaya ng inaasahan, ang kanilang Grand Elder ay malubhang nasugatan. Ang isang random na pag-atake mula sa Diyos Lord Evil Spirit ay sapat na upang talunin siya. Ang iba pang miyembro ng Giant God Hall ay namutla, ngunit sila ay masyadong mahina at may kaunting kakayahang makaapekto sa pag-atake ng Diyos Lord Evil Spirit. Ang pangalawa at pangatlong masasamang espirito ay papasok na sa kaluluwa ng Grand Elder, ngunit biglang, isang napakalaking ripple ng divine power ang sumabog mula sa likod ng Giant God Hall convoy. Sinong nagsabing patay na ako? Isang nanginginig na boses ang sumigaw, na naging dahilan ng pag-ungol ng langit at lupa. Wu Heng. Nakatutok ang mga mata ni God Lord Evil Spirit habang ang kanyang mukha ay naging malungkot. Paano kaya ito? Paanong buhay pa si Wu Heng? Wu Heng. Nang marinig ng Grand Elder ang napakapamilyar na boses na iyon, ang kanyang mga mata ay lumuwa sa nakakasilaw na liwanag. Ngunit ang mga pag-atake ng Diyos Panginoong Evil Spirit ay malapit nang makarating sa kanya. Sa kanyang mahinang kalagayan, ang Grand Elder ay walang kakayahang umiwas. Swish! Lumitaw ang mga ripple sa hangin, at pagkatapos ay lumitaw ang isang panaginip na pilak na figure sa harap ng Grand Elder. Buzz! Bees! Layer pagkatapos ng layer ng space-time barriers ang lumabas mula sa space-time robe, nagpapahina at humahadlang sa 2 masasamang espirito. Pagkatapos ay iniabot ni Francis ang isang kamay, pinaputok ang madilim na pilak na Chaos Origin Divine Power. Boom! Whoosh! Tinamaan ng Chaos Origin Divine Power ang 2 masasamang espirito at agad na nilamon sila. Ang 2 espirito ay nakapagpigil lamang ng ilang saglit bago silang 2 ay naglaho. Francis!
Ang Grand Elder ay dahan-daang bumalik sa kanyang katinoan at kinumpirma na ang kabataang nasa harapan niya ay si Francis. Ngunit hindi ba't si Francis ay isang rank 8 ancient god lang noon? Ngunit kayanan niyang pigilan ang pag-atake ng isang Diyos na Panginoon. Boom! Sa sandaling ito, ang figure ni Wu Heng ay kumislap sa kalangitan habang sinisingil niya ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Bago pa man siya makalapag, nagkonsentrar na siya ng nakasisilaw na puting enerhiya sa kanyang daliri at itinulak ito pasulong. Ngumisi ang Diyos Panginoong Evil Spirit habang winuwagayway niya ang kanyang magkabilang kamay, na lumilikha ng dalawang anino ng divine power. Foosh! Ang bolt of finger energy ni Wu Heng ay tumama sa isa sa mga malabong divine power vortices. Pagkatapos makipagtalo dito sa loob ng ilang saglit, nagkapira-piraso ang bolt ng enerhiya. Nakaligtas ka ba talaga? Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay may nalilitong ekspresyon habang nagtatanong. Ang Ancient Soul Hall ay nagpadala ng 3 half-step na God Lord sa Ancestral Legacy Treasury para patayin si Wu Heng at kunin ang Ancient God Seal, ngunit si Wu Heng ay talagang nakaligtas at ngayon ay nasa harapan niya. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay, lahat ng mga tao na ipinadala ng Ancient Soul Hall sa Ancestral Legacy Treasury ay patay na. Malamig na sabi ni Wu Heng. Imposible yan. Agad na napabalikwas ang Diyos Panginoong Evil Spirit sa gulat. Sa sandaling ito, ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay likas na nag-back up. Walang imposible. Umungol si Wu Heng, at pagkatapos ay nagsimula siyang magpakalat ng banal na kapangyarihan at enerhiya ng batas at nagpaputok ng ilang bolts ng enerhiya ng daliri. Kaboom! Isang napakalaking bolt ng enerhiya ang palm-unit sa madilim na kalangitan upang salakayin ng Diyos Panginoong Evil Spirit. Half-step God Lord. Ang kapangyarihan ng isang batas. Nagdilim ang ekspresyon ng Diyos Panginoong Evil Spirit. Batay sa mga ulat ng katalinuhan, si Wu Heng ay isa lamang rank 9 ancient god, ngunit ngayon, malinaw na isa siyang half-step God Lord. Kung hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Wu Heng, ang Diyos Panginoon Evil Spirit ay hindi kailanman maniniwala na ito ay totoo. Kahit na ang cultivation mo sa huling buhay mo ay nalampasan ang sa akin, half-step God Lord ka lang ngayon. At gusto mong makipaglaban sa isang God Lord. Ang ekspresyon ng Diyos Lord Evil Spirit ay naging mabagsik at masama. Whoosh! 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 Sunod-sunod na skeletal spirit ang lumabas mula sa katawan ng Diyos Lord Evil Spirit, isang hukbo ng 1,000. Ghost claw na lumalamon ng buto. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay umungal. Ang hindi mabilang na masasamang espiritu ay nagpalawak ng mga kuko mula sa kanilang mga kamay at ipinalagay ang anyo ng isang masasamang kuko ng multo na nalaslas. Boom! Bang! Bumagsak! Isang nakasisilaw na puting boltahe ng enerhiya ang sunod-sunod na pinunit ng kuko ng multo na ito. Wala akong pakialam kung paano ka nakaligtas, ngunit dahil nasagasaan mo ako, dito kita ipapapatay. Malungkot na ngumiti ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Biglang may lumitaw na spatial ripple sa likod niya. Buzz! Bees! Iniabot ni Francis ang isang palad at nagpadala ng patuloy na daloy ng madilim na pilak na Chaos Origin Divine Power. Pagkaraan ng ilang sandali, itong Chaos Origin Divine Power ay naging isang napakalaking espada. Chaos Origin Divine Sword, / Ibinaba ni Francis ang kanyang kanang kamay. Swoosh! Ang madilim na pilak na Chaos Origin Divine Sword ay bumagsak sa Diyos Lord Evil Spirit. Pinahihit ng espada ang espasyo habang lumalaslas ito, nilalamon ang lahat ng enerhiya sa dinadaanan nito. Ang Chaos Origin Divine Sword ay isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban na kabilang sa ika-4 na antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Isang rank 9 Ancient God ang nangahas na. Maghintay. Isang hitsura ng panghahamak ang lumitaw sa mukha ng Diyos Lord Evil Spirit. Para sa isang Diyos na Panginoon, ang isang ranggo ng siyam na sinaunang Diyos ay parang langgam na halos hindi dapat banggitin. Ngunit nang siya ay naghahanda sa pag-iwas, napagtanto niya na isang mataas na antas ng enerhiya ng oras ang bumalot sa kanya. At naramdaman pa niya ang isang piraso ng time law sa enerhiyang ito. Swoosh!
Ang espada ni Francis ay tumama, nag-iwan ng malalim na sugat sa katawan ng Diyos Lord Evil Spirit. Naramdaman din ng God Lord Evil Spirit na maraming uri ng enerhiya sa kanyang katawan ang nilamon ng Chaos Origin Divine Sword. Sa proseso, ilang dosenang masasamang espiritu ang nawasak din. Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Ang ekspresyon ng Diyos Lord Evil Spirit ay naging malamig at napakasama. Magagawa niyang ipaliwanag ang pinsalang idinulot ni Wu Heng, ngunit dahil sa kanyang panandaliang kawalang ingat, nasugatan siya ng isang rank 9 Ancient God. Mamatay. Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay sumigaw. Biglang nagsimulang magtipon ng isang malakas na enerhiya, na naging sanhi ng pag-ikot at pagkagulo ng mundo, at pagkatapos ay ilang daang mga kalansay na nakasuot ng itim na damit ang sumugod kay Francis. Walang Diyos na Panginoon ang magkakaroon ng mababang antas ng space intent. Ang mga pag-atake ng mga Lord ay lahat ay may kakayahang guluhin ang nakapaligid na mundo at pigilan ang sinuman na gumamit ng instant movement. Bees. Inactivate ni Francis ang space-time robe. Isang liwanag ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at pagkatapos ay gumuhit siya ng isang nakasisilaw na arko sa kalangitan. Ganyan kabilis ang batang ito. Nagulat ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Logically speaking, anumang casual na pag-atake niya ay may kakayahang pumatay sa isang rank 9 Ancient God. Gayunpaman, si Francis mismo ay napakabilis, at mayroon siyang time energy para palakasin pa ang kanyang bilis. Kaya, kaya niyang iwasan ang pag-atake ng Diyos na Panginoon. Samantala, inactivate ni Wu Heng ang kanyang giant God race na bloodline at naglunsad ng full-out na open siba laban sa God Lord Evil Spirit. 5 elemento na nakakabasag ng batas na palm. Nagpaputok si Wu Heng ng isang napakalaking palad na nilikha mula sa 5 vortices ng enerhiya. Saan man ito magpunta, itinaboy nito ang masama at madilim na hamog at nilipol ang masasamang espiritu. Hindi ako makakalaban sa malapitang pakikipaglaban kay Wu Heng. Nagdilim ang ekspresyon ng Diyos Lord Evil Spirit. Bagamat si Wu Heng ay isa lamang kalahating hakbang na God Lord, magagamit niya ang low energy. Ito, kasama ng kanyang mataas na antas ng pangunawa, ay nagpahintulot sa kanya na makipaglaban sa isang Diyos na Panginoon. Space-time barrier. Nakita ni Francis na ang Diyos Lord Evil Spirit ay naghahanda na tumakas at pinaandar ang kanyang space-time robe, nagpakawala ng hindi mabilang na puting mga hadlang. Sa ilalim ng impluensya ng space-time energy, naramdaman agad ng Diyos Lord Evil Spirit na pinigilan ang kanyang bilis. Bakit may time law din ang time intent ng batang ito? Ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay muling tumitig kay Francis, hindi maintindihan ang kanyang mga kakayahan. Ang mga batas ay mga kasangkapan ng Diyos Panginoon. Kung hindi siya isang reincarnation, paano makakagamit ng batas ang isang rank 9 Ancient God? Hindi maisip ng Diyos na Evil Spirit na si Francis ay nagtataglay ng isang fragment ng ancestral artifact. Kahit na hindi ito direktang ginamit ni Francis, maaari pa rin niyang ilagay ang kanyang time intent ng isang piraso ng time law. 1404. Ang ordinaryong rank 9 Ancient Gods ay hindi naglakas loob na makibahagi sa isang labanan sa pagitan ng God Lords. Ang mga miyembro ng Giant God Hall at Ancient Soul Hall ay nanunood lamang mula sa gilid. Panginoong Wu Heng. Nagniningning ang mga mata ng mga miyembro ng Giant God Hall. Ang pagbabalik ni Wu Heng ay walang alinlangan na nagbigay inspirasyon sa kanilang isipan na sila ay aakayin palabas ng kadiliman. Ang isipin na si Wu Heng ay magiging mature sa ganitong antas. Medyo nasasabik ang Grand Elder habang nakatitig kay Wu Heng. Si Wu Heng ay isa lamang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon sa panahong ito, ngunit mayroon siyang lakas na makipaglaban sa isang unang langit na Diyos na Panginoon. Kailangang mapagtanto ng isa na si Wu Heng ay isa lamang rank 9 Ancient God nang pumasok siya sa Ancestral Legacy Treasury. Bilang karagdagan, ang paglaki ni Francis ay mas hindi maisip. Siya ay tumaas mula sa rank 8 hanggang sa rank 9 at nakasali pa sa isang God Lord battle. Ancient God Resplendence, ano lang ang naranasan mo sa Ancestral Legacy Treasury? Hindi maiwasang magtanong ng Grand Elder. Hindi lang sina Wu Heng at Francis ang nakaranas ng napakalaking pag-unlad.
Ang Ancient God Resplendence ay tumaas upang maging isang rank 9 Ancient God at tila mas malakas kaysa sa average na rank 9 Ancient God. Elder, magpahinga ka muna. Mamaya na natin pag-usapan ang mga bagay na ito. Ang sinaunang God Resplendence ay agad na kumuha ng ilang mga mapagkukunan na maaaring magpagaling sa banal na katawan at kaluluwa. Damo na nakapagpapalusog ng kaluluwa, prutas ng Celestial Blood Glass. Napailing ang Grand Elder sa kanyang nakita. Ang mga mapagkukunang kinuha ng Ancient God Resplendence ay hindi lamang napakabihirang, ngunit napakatanda din, na ginagawang mas epektibo ang mga ito. Ito ay maliwanag na ang koponan ni Wu Heng ay umalis mula sa Ancestral Legacy Treasury na may hindi pangkaraniwang ani. Ang Giant God Race ay talagang may pag-asa na muling bumangon. Brerum. Ang malayong abot tanaw ay yumanig sa mga pagsabog mula sa labanan. Damn! Napakalakas ng time energy. Sa loob ng space-time barrier, ang Diyos Lord Evil Spirit ay napakabagal na kumilos. Ang space intent ni Francis ay umabot na sa level 8, ngunit wala itong epekto sa Diyos Lord Evil Spirit. Ang mahalagang bahagi ay ang layunin ng oras. Bagamat ito ay nasa tuktok lamang ng level 7, ang mga epekto ay kamangha-mangha. Bukod dito, si Francis ay mayroong Spacetime Type Supreme Quality Divine Artifact, ang Spacetime Robe, at gayon din ang Invisible Boost mula sa Ancestral Artifact Fragment. Chaos Origin Divine Sword. Muli namang ibinaba ni Francis ang kanyang kanang kamay, ipinadala ang malapad na pilak na espada na tumama sa katawan ng Diyos Lord Evil Spirit. Sa sandaling ito, naramdaman ng Diyos Lord Evil Spirit na ang ilang enerhiya sa kanyang katawan ay hindi maipaliwanag na naubos. Ang banal na kapangyarihan ng batang ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, nakatumbas ng kalahating hakbang na kay God Lord. At may kakaiba dito. Lumamlam ang mga mata ng Diyos Panginoong Evil Spirit. Sa sandaling ito, isang alon ng kapangyarihan na maaaring yumanig sa mundo ang lumitaw sa likod ng Diyos Panginoong Evil Spirit. 5 batis ng magulong liwanag ang lumitaw sa harap ni Wu Heng, bawat isa sa mga ito ay naglalaman ng hindi maarak na enerhiya ng isang batas, na naging dahilan upang mamatla ang langit at lupa at ang araw at buwan ay bumaliktad. Hindi maganda. Itong Wu Heng. Napalitan ng gulat ang mukha ni Lord Evil Spirit sa kanyang naramdaman. Ang God Lord Evil Spirit ay higit na nagmamalasakit kay Wu Heng sa anumang hindi pangkaraniwang katangian na ipinapakita ni Francis. Hindi maganda ang sitwasyon. Sina Wu Heng at Francis na nagtutulungan ay sapat na para harapin ang isang tipikal na Panginoong Diyos. Kung ang Grand Elder ng Giant God Race ay gumaling at sumali sa labanan. Kinailangan lamang ng kaunting pag-iisip mula sa God Lord Evil Spirit para matanto niya na ang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang laban sa kanya. Siya ay walang takot sa pakikipaglaban kina Wu Heng at Francis, ngunit ang Grand Elder ng Giant God Race ay isang natatanging First Heaven God Lord. Hanggat nabawi niya ang isang bahagi ng kanyang lakas, makakasama niya ang dalawa pa at mangibabaw sa larangan ng digmaan. Tulad ng para sa Ancient Soul Hall, wala kahit isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon sa kanyang panig upang tulungan siya. Umalis. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, ginawa ng Diyos Panginoong Evil Spirit ang kanyang desisyon. Whoosh! 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 Ang iba pang mga eksperto ng Ancient Soul Hall ay nagsimulang tumakas. Gusto mong umalis? Agad na napagtanto ni na Francis at Wu Heng kung ano ang pinagkakaabalahan ng God Lord Evil Spirit. Ang taong ito ay mas maingat kaysa sa karamihan. Nang makita niyang hindi maganda ang takbo ng labanan, agad niyang piniling umatras. Ang isa pang Diyos na Panginoon ay maaaring nakakahiya na umatras at pipiliin niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit ito ay haantong lamang sa isang mas kaawa-awang pagkatalo. Pumunta ka. Ipinadala ni Wu Heng ang 5 agos ng liwanag. Ang 5 agos ng liwanag ay nilagyan ng enerhiya ng Lo, at nagsimula silang sumipsip ng nakapalibot na makamundong enerhiya upang palakasin ang kanilang sarili. Boom! Ang 5 agos ng liwanag ay umungol patungo sa Diyos Panginoong Evil Spirit, na nagpakawala ng matinding presyon. Ang pag-atake na ito ay hindi simple. Lumamlam ang mga mata ng Diyos Panginoong Evil Spirit.
Nagsimulang kumislap ang kwintas ng mga puting buto sa kanyang leeg na naglabas ng mga patong ng puting buto na nagpoprotekta sa kanya. Brerum. Ang limang daloy ng liwanag ay nagdulot ng kalituhan sa paligid ng Diyos Panginoong Evil Spirit. Lalong lumakas si Wu Heng. Hindi mapigilan ni Francis na mapabuntong hininga sa pagtataka. Si Wu Heng ay mayroon na ngayong 70 hanggang 80% ng kapangyarihan ng isang unang langit na Diyos na Panginoon. Malamang na hindi magtatagal bago pumasok si Wu Heng sa hanay ng mga Lord. Boom! Swish! Ang Diyos Panginoong Evil Spirit, na nakabalot sa kanyang hola ng mga buto, ay lumipad mula sa 5 kulay na bagyo at nagsimulang tumakas sa malayo. Chaos Origin Divine Sword, Dobling Slash. Ang kabilang kamay ni Francis ay bumuo din ng isang napakalaking espada. Swoosh swoosh. 2 Chaos Origin Divine Swords ang nawasak, nabasag ang gumuho na hola ng mga buto at nag-iwan ng 2 sugat sa katawan ng Diyos Lord Evil Spirit. Ako, ang Diyos na Panginoong Evil Spirit, ay tiyak na magbabalik ng kahihiyan ngayon ng 10 beses. Sa mga huling salita na ito, ang Diyos Panginoong Evil Spirit ay naglaho sa malayo. Ngayon na ang oras para sa ganting atake ng Giant God Hole para mabayaran mo ang iyong mga utang, tinitigan ni Wu Heng ang malayong God Lord Evil Spirit at patagong sinabi. Sina Wu Heng at Francis, sa pamamagitan ng pagtutulungan, ay pinilit na ibalik ang isang God Lord of Ancient Soul Hall. Ang tanawing ito ay isang malaking pagkabigla sa mga miyembro ng Giant God Hall. Sa katotohanan, gayunpaman, pinili ng Panginoong Evil Spirit na umatras dahil natatakot siya sa Grand Elder. Sa pag-iwas sa krisis, pinangunahan ni Wu Heng ang mga miyembro ng Giant God Hall sa ibang lugar. Ang kasalukuyang Giant God Hall ay kailangang magpahinga at pagkatapos ay dahan-daang umunlad at lumawak. Makalipas ang 1 buwan, dumating ang mga miyembro ng Giant God Hall sa isang mapanganib na lugar. Sa pamamagitan ng mga kapangyarihang nagbabago sa mundo ng isang Diyos na Panginoon, nakapag-ukit sila ng isang bagong lugar para sa kanilang sarili dito. Isang araw, sa loob ng isang lihim na bulwagan sa loob ng bagong domain ng Giant God Hall, umupo si Wu Heng sa kanyang sarili. Brother Hanford, wala kang maliit na bahagi sa pagtulong sa amin na makabalik ng buhay sa pagkakataong ito. Si Wu Heng ang unang nagsalita. Sa pagkakataong ito, wala sa mga nakatataas na echelon na naruroon ang may anumang pagtutol kay Francis. Ngumiti pa ang mga ito sa kanya at nagpakita ng paggalang. Maging ang Grand Elder ay sumailalim sa isang ganap na pagbaligtad at ngayon ay lubhang palakaibigan. Nauna nang nagtulungan sina Francis at Wu Heng para itulak pabalik ang Diyos Panginoong Evil Spirit. Mula dito, makikita na ang mga tagumpay ni Francis sa hinaharap ay maaaring umabot pa sa antas ng nakaraang buhay ni Wu Heng. Ang Giant God Hall ay nakatayo lamang upang makinabang mula sa pagbuo ng isang relasyon sa gayong henyo. Sinimulan ni Wu Heng na isalaysay ang nangyari sa Ancestral Legacy Treasury. Nagbigay siya ng magaspang na buod, ngunit wala siyang binanggit tungkol kay Yovan. Si Yovan ay miyembro ng Heaven's Legacy Race. Kung malalaman ng Giant God Race na ang Ancient Soul Hall ay may pakikitungo sa Heaven's Legacy Race, ito ay magdaranas ng matinding dagok sa moral nito. Kaibigang Hanford, ang aming lubos na pasasalamat sa pagtulong sa aking Giant God Race. Nagpasalamat sa kanya ang ilan sa mga miyembro ng Giant God Race na naruroon. Ang sumunod na nangyari ay ang pagpaplano para sa kinabukasan ng Giant God Race. Ang koponan ni Wu Heng ay nakaalis na may napakaraming ani. Kung gagamitin ng maayos, ang Giant God Race ay talagang maaaring bumangon muli sa maikling panahon. Si Francis ay walang gaanong interes dito, kaya nagpasya siyang umalis ng maaga. Pagkalabas ng bulwagan, hinanap ni Francis sina Kane at Godfrey. Bago ang labanan, nagbigay siya ng ilang trump card kina Godfrey at Kane, na nagpapahintulot sa kanila na madaling mabuhay. Bukod dito, matapos mahahasa ng labanang ito, nakaranas silang dalawa ng napakalaking paglukso sa lakas. Hindi pa masyadong matagal ang nakalipas ng huli tayong nagkita, ngunit naabot mo na ang ganoong antas. Si Kane ay naiinggit sa posibleng mangyari. Nakaraos ako, salamat sa iyo. Aking lubos na pasasalamat.
Hindi gaanong masasabi ni Godfrey. Itinuring niya pa rin si Francis bilang kanyang karibal, ngunit napakalakas ni Francis ngayon na mahirap para sa kanya na makahabol. Pagkatapos gumugol ng ilang araw sa bagong base ng Giant God Hall, nagpaalam si Francis. Hindi pa siya nakabalik sa spiritual race ng isang beses mula nang palihim siyang umalis sa huling pagkakataon. Lumipas ang maraming oras, at iniisip niya kung kumusta na si Angelica. Brother Hanford, lubos kong pasasalamat sa lahat ng ginawa mo. Nagpapasalamat na sabi ni Wu Heng. Dumating din ang Grand Elder upang paalisin si Francis. Noong unang dumating si Francis, mariin niyang tinutulan ang kanyang presensya. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ginawa talaga ni Francis ang sinabi ni Wu Heng at napakalaking tulong sa Giant God race. Niregaluhan pa ng Grand Elder si Francis ng maliit na kagamitan sa paglipad bago siya umalis. Ang paglalakbay mula sa Chishing Zone hanggang sa spiritual race ay mahaba at nakakainip, kaya mas mabuti na magkaroon ng kagamitang lumilipad. Whoosh! Isang simpleng kagamitan sa paglipad ang lumipad sa himpapawid habang si Francis ay umalis sa kanyang paglalakbay pabalik sa espiritual na lahi. Sa sandaling pumasok siya sa space-time robe, may napansin si Francis na kakaiba. Master, nakapasok na ako sa rank 9. Masayang sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Bukod dito, naubos lang ng Black Destruction Serpent Dragon ang kalahati ng resources na ibinigay ni Francis. Mayroon pa itong napakalaking halaga ng silid upang mapabuti. Bilang karagdagan, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi na isang Serpent Dragon, ngunit isang tunay na dragon. Habang nasa Ancestral Legacy Treasury, si Francis ay hindi sinasadyang nakatagpo ng True Dragon Horn, isang kayamanan na maaaring magpasulong sa ebolusyon ng Black Destruction Serpent Dragon, kaya't pinatulungan niya siya sa Twilight Valley na makuha ito. Sa tulong ng reverse scale dati, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakakuha ng halos kalahati sa tunay na anyo ng dragon, at pagkatapos kunin ang purong Dragon Yuan ng True Dragon Horn, natapos na sa wakas ng Black Destruction Serpent Dragon ang ebolusyon nito. Matapos maging isang tunay na dragon, ang talento at potensyal ng Black Destruction Serpent Dragon ay higit na napabuti. Pumunta si Francis upang tingnan kung kumusta ang iba. Naabot ni Winfred ang pinakamataas na rank 8, si Wilfred ay naging rank 9, at ang Blood Flame Killing Race Patriarch ay naging half-step Godlord. Hindi nagpakita ng anumang kasiyahan si Francis dito. Pagkatapos magbigay ng ilang mga salita ng payo, nagsimula siya sa kanyang sariling paglilinang. Una, binalak ni Francis na bumuo ng kanyang ika-4 na clone. Nauna niyang nakuha mula sa God Eye ang isang pares ng space-time eyes na malapit sa quasi-God Eye level. Kung makokontrol ng kanyang pang-4 na clone ang pares ng mga mata na ito, walang alinlangan na malaking tulong ito sa kanya. Wala pang isang buwan, nagtagumpay si Francis na hatiin ang kanyang kaluluwa, at ang soul intent ng kanyang ika-4 na clone ay nasa rank 9. Tungkol sa katawan ng ika-4 na clone, matagal nang naghanda si Francis. Habang binubuhay ang puno ng panahon, kinuha ni Francis ang isa sa mga sanga nito. Sinimulan ni Francis na gamitin ang God Eye duplication sa sangay na ito hanggang sa magkaroon siya ng sapat upang lumikha ng isang disenteng banal na katawan. Habang nagde-double, hinati ni Francis ang bahagi ng kanyang isip para linangin ang Chaos Origin Divine Sword. Ang Chaos Origin Divine Sword ay isang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban ng pang-4 na antas ng Chaos 7 Void Origin Technique. Si Francis dati ay mayroon lamang pangunahing kaalaman tungkol dito at hindi niya ito ganap na nakontrol. Ang Chaos Origin Divine Sword ay hindi lang medyo mas malakas kaysa sa Chaos Origin Divine Fist. Bukod dito, mayroon siyang mas natural na kontrol sa Chaos Origin Divine Sword at magagamit din niya ito para sa parehong malapit na labanan at long distance na labanan. Habang nililinang ang Chaos Origin Divine Sword, nagsimula ring dahan-daang pagbutihin ni Francis ang kanyang iba't ibang layunin. Wala pang kalahating taon, ganap na nakontrol ni Francis ang Chaos Origin Divine Sword. Ang mga pagpapahusay sa kanyang mga layunin ay nagpalakas din sa kapangyarihan ng kasanayang ito. Napakalakas ng Chaos Origin Divine Power. Kung magagamit ko ito sa isang eye bloodline technique,
Nang magkaroon siya ng ideyang ito, nagsimulang mag-eksperimento si Francis. Kung maisasama niya ang kanyang makapangyarihang Chaos Origin Divine Power sa kanyang I-Bloodline Techniques, tiyak na lilikha siya ng lubos na kamangha-manghang kapangyarihan. 1405. Napakalakas ng Chaos Origin Divine Power. Kung magagamit ko ito sa isang I-Bloodline Technique. Nang magkaroon siya ng ideyang ito, nagsimulang mag-eksperimento si Francis. Kung maisasama niya ang kanyang makapangyarihang Chaos Origin Divine Power sa kanyang mga diskarte sa I-Bloodline, tiyak na lilikha siya ng isang lubos na kamangha-manghang kapangyarihan. Sa ngayon, ang pinakamalakas kong kakayahan sa pakikipaglaban sa Chaos Origin ay ang Chaos Origin Divine Sword. Upang maging kasing lakas ng kanyang diskarte, binalak ni Francis na magsimula sa Chaos Origin Divine Sword, pinagsama ito sa isang umiiral na diskarte sa I-Bloodline o lumikha ng bago. Makalipas ang isang taon, umalis ang lumilipad na barko ni Francis sa Chishing Zone at pumasok sa Antian Zone. Sa loob ng space-time robe, isang gwapo at misteryosong kabataan ang nakatayo sa harap ni Francis, na naglalabas ng malamlam na liwanag na nakaapekto sa mundo sa paligid niya. Ito ang bagong banal na katawan na nilikha ni Francis ngayon mula sa mga sanga ng puno ng panahon. Ang banal na katawan na ito ay katulad ng mga time bodies ng light rays, ngunit malamang na mayroon lamang itong 20 hanggang 30% ng mga epekto ng orihinal. At sa loob ng banal na katawan na ito ay ang kaluluwa ng ika-4 na clone ni Francis, si Hanford Kong. Ito ay ganap na natapos na sumanib sa halos quasi-god eye level eyes of space-time. Linangin sa iyong sarili, diretsyong sabi ni Francis. Ang soul intent ni Hanford Kong ay umabot na sa rank 9, ngunit ang kanyang divine body ay nasa rank 8 lang. Gayunpaman, dahil sa potensyal ng banal na katawan na ito, hindi magtatagal bago ito mahuli. Pagdating ng oras, malamang na si Hanford Kong ang pinakamalakas sa mga clone ni Francis. Nakagawa din si Francis ng iba pang mga bagay sa mahabang panahon na ito bukod sa paggawa ng katawan para sa kanyang clone. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa paglinang at paglikha ng isang bagong pamamaraan ng I-Bloodline. Sa araw na ito, pinili ni Francis na umalis ang space-time robe at ang lumilipad na barko. Ang kanyang kaliwang mata ay biglang nagsimulang pumutok sa I-Intent. Ang Chaos Origin Divine Power sa kaliwang mata ni Francis ay mabilis na naging anyo ng isang maliit na Chaos Origin Divine Sword. Thwish! Ang maliit na Chaos Origin Divine Sword na ito ay bumaril sa hindi kapani-paniwalang bilis, kaagad na naglakbay ng 2 hanggang 300,000 li. Brerum! Ang Chaos Origin Divine Sword ay baliw na nilamon ang lahat ng enerhiya sa landas nito, nadagdagan ang kapangyarihan nito, at ang hindi nito kayang lamunin, sinira nito. Hindi masama. Tumango si Francis. Magagamit na niya ngayon ang kanyang Chaos Origin Divine Sword bilang isang I-Bloodline technique, at ang kasanayang ito ay tila mas malakas at mas mabilis kapag ginamit sa ganitong paraan. Gayunpaman, ang ordinaryong Chaos Origin Divine Sword ay isang patuloy na pag-atake na maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala. Ang I-Bloodline technique na Chaos Origin Divine Sword ay isang beses na paggamit, kaya wala itong gaanong kapansin-pansin na papel. Ngunit kamakailan lamang ay binuo ni Francis ang I-Bloodline technique na ito, kaya't mayroon pa itong napakalaking espasyo para pagbutihin. Maaari niyang subukang pataasin ang pinsala ng Chaos Origin Divine Sword I-Bloodline technique o subukan at tingnan kung kaya niyang gawin ang I-Bloodline technique na humarap sa patuloy na pinsala. Magtrabaho muna tayo sa unang direksyon at dagdagan ang kapangyarihan ng I-Bloodline technique. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumasok si Francis sa space-time robe at nagpatuloy sa pagbuo ng bagong I-Bloodline technique. Sa labas ng mundo, lumipas ang 1 taon. Sa araw na ito, ang lumilipad na barko ni Francis ay pumasok sa teritoryo ng pangkat ng espiritual na lahi ng Ziling Zone. Sa wakas nakabalik na ako. Nagtataka ako kung kumusta na si Angelica ngayon. Sa loob ng lumilipad na barko, ngumiti si Francis. Umalis siya ng walang palm at nawala ng napakatagal na walang alinlangan na galit si Angelica. Ngunit nang ang lumilipad na barko ni Francis ay lumilipad sa isang pangkat na 4.5 bituin. Sa isang grupo ng mga palasyo sa ibaba, 2 ancient god divine senses ang nag-sweep out.
Gayunpaman, dahil sa lumilipad na barko, hindi nila maramdaman ang kalagayan ni Francis. Sa loob ng isang simpleng bulwagan, nakaupo ang isang lalaking nasa tapat ng isang babaeng nakasuot ng violet. Ang lalaki ay isang rank 7 ancient god habang ang babae ay mas malakas pa, isang peak na rank 7. Bukod dito, siya ay may isang mahusay na bilugan na figure at isang napakarilag na hitsura. Ang lumilipad na barko na ito ay may bilis na katumbas ng isang peak rank 7, ibig sabihin na ang tao sa loob ay hindi bababa sa isang peak rank 7. Gayunpaman, dapat lang silang dumaan, sabi ng babaeng nakasuot ng violet. Peak rank 7. Lumamlam ang ekspresyon ng lalaking pula ang balat nang tumahimik siya. Gayunpaman, biglang umikot ang lumilipad na barko. Whoosh! Ang simpleng madilim na dilaw na lumilipad na barko ay lumipad pabalik sa kompleks ng mga palasyo at huminto. Bumalik ka na! Agad namang tumayo ang babae at lalaki at lumabas ng hall. Kami ay mapangahas na ginamit ang aming divine senses upang obserbahan ang mabuting Ginoo ngayon, ngunit hindi namin sinasadyang masama, sabi ng lalaking pula ang balat. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay malamang na maging isang peak rank 7 ancient god o mas mataas. Talagang naging bastos para sa kanila ang paggamit ng divine sense para siyasatin siya. Swish! Inihayag ni Francis ang kanyang sarili. Isang malakas na aura ng sinaunang Diyos ang kumalat palabas, na naging dahilan upang manginig sa takot ang mga kaluluwa ng lahat ng tao sa ibaba ng antas ng sinaunang Diyos sa paligid, at ang kanilang mga katawan ay nagyelo. Siyempre, ito ay habang tinatago ni Francis ang bahagi ng kanyang lakas at hindi ipinapakita ang kanyang buong lakas. Francis! Ang dalawang sinaunang Diyos ay nagulat at natakot na tumitig kay Francis. Namilog ang mga mata ni Francis, ngunit wala siyang sinabi. Siya ay lubos na kilala sa Zilling Zone. Para sa mga taong ito na makilala siya ay hindi kakaiba, ngunit para sa kanila na matakot sa kanya ay medyo abnormal. Napansin ni Francis ang lugar na ito at bumalik dito dahil ito ang unang pangkat na binisita niya nang dumating siya sa Zilling Zone, Universal Salvation Hall. At mismong sa pamamagitan ng Universal Salvation Hall na nakipag-ugnayan si Francis sa Life Origin Sect at kalaunan ay pumasok sa spiritual race. Ayon sa alam ni Francis, ang Universal Salvation Hall ay isang paksayo ng medicine daw, ngunit nang dumaan siya, napagtanto niya na ang lugar ay nahuhulog sa isang madilim na kapaligiran, at marami sa mga miyembro nito ang namumula sa layuning pumatay. Siya si Francis. Ilang taon na ang nakararaan, sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera, natalo niya ang isang sinaunang Diyos na henyo ng nagliliyab na lahing ginto. Malamang na mas lumakas pa siya ngayon. Ano ang gagawin natin? Nag-message ang lalaking pula ang balat sa babaeng naka-violet. Nakatitig kay Francis ang babaeng nakasuot ng violet, malungkot ang ekspresyon nito. Kahit na sa kanyang pinakamataas na rank 7 cultivation, hindi niya makita ang tunay na antas ng kapangyarihan ni Francis. Si Francis ay dating isang rank 7 ancient god, at ilang taon na lang ang lumipas mula noon. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya dapat umabot sa rank 8. Kung ipunan nila ang lakas ng lahat ng miyembro nila, may pagkakataon silang lumaban sa kanya. Gayunpaman, hindi makita ng babae ang cultivation ni Francis, na hindi maipaliwanag na nagpabagabag sa kanya. Kaya, napagpasyahan niyang pinakamahusay na huwag nang walang ingat na kumilos laban sa kanya. Kababalik lang ni Francis sa Zilling Zone, kaya baka hindi niya alam ang sitwasyon. Itago natin ito sa kanya at subukang panatilihin siya dito habang nagsusumbong tayo sa ating mga superiors para mahuli siya. Nakaisip ng mas maaasahang plano ang babaeng nakasuot ng violet. Okay. Kung mahuhuli natin siya, malaki ang gagantimpalaan natin. Nagsimulang matuwa ang lalaking pula ang balat. Pagkatapos nilang magdesisyon, agad nilang pinadalhan ng mensahe ang lahat para magtulungan sila para maiwasang maghinala si Francis. Ikaw ay dapat si Francis, ang numero 1 pagmamalaki ng Zilling Zone na direktang nakamit ang rank 6 at pumasok sa rank 7 pagkatapos lamang ng ilang taon. Ang Cheng na ito ay palaging gustong makilala ang henyong si Zhao. Mangyaring huwag magdamdam mula ngayon hanggang sa puso. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ng lalaking pula ang balat.
Young Master, dapat ay babalik ka mula sa isang paglalakbay. Bakit hindi manatili dito at magpahinga ng kaunti, na nagbibigay sa amin ng pagkakataong makilala ka? Ang babaeng nakasuot ng violet ay nagpatibay ng isang kaakit-akit na poster at nagsalita sa isang nakakaakit na tono na maaaring matuno ang mga puso ng mga tao. Talagang pagod na ako pagkatapos ng mahabang paglalakbay ko. Mahihirapan akong dalawa. Maingat na sinusuri ni Francis silang dalawa sa buong oras na ito, at ngayon ay inalis na niya ang lumilipad na barko. Pakiramdam niya ay may malaking problema sa kanilang dalawa. Dahil gusto nilang manatili siya, mananatili lang siya at tingnan kung anong mga trick ang sinusubukan nilang laruin. Parehong nagulat ang lalaki at babae, hindi inaasahan na ganoon kadaling pumayag si Francis. Ang lalaking pula ang balat ay tumingin kay Francis at napansin niyang nakatitig siya sa babae. Nakangiting hindi niya maiwasang mag-message, mukhang interesado sa iyo ang batang ito. Bagamat ang babaeng nakasuot ng violet ay talagang medyo matanda na, bilang isang magsasaka, siya ay may hitsura na walang pinagkaiba sa isang dalaga. Ang kombinasyon ng kanyang kaakit-akit na katawan sa kanyang hangin ng kapanahunan ay isang bagay na bihirang makita sa isang dalaga. Mapalad ang Universal Salvation Hall sa pag-aalaga kay Young Master Zhao. Tunay, ito ay isang malaking pagpapala. Ang babae ay nagbigay ng isang kaakit-akit na ngiti at inimbitahan si Francis sa loob. Si Francis ay inayos na manatili sa loob ng isang palasyo na sagana sa espiritual na enerhiya at mabangong amoy. Hindi mapakali si Francis. Ang paglilinang sa buong paglalakbay na ito ay talagang naging medyo nakakainip, kaya't siya ay talagang naglakad-lakad sa paligid ng lugar upang makapagpahinga. Pagkatapos magpahinga ng 2 araw, biglang nagkaroon ng ideya si Francis tungkol sa kanyang eye bloodline technique. Ang Chaos Origin Divine Power ay lubhang mapagparaya. Kung maisasama ko rito ang aking Tribulation Lightning Eye Flame, hindi ko lang madaragdagan ang kapangyarihan nito, maaari ko itong gawing instant eye bloodline technique na halos imposibleng iwasan. Nang naisip niya ito, sinimulan ni Francis na subukan at pagsamahin ang 2 diskarte sa eye bloodline. Gayunpaman, ang Chaos Origin Divine Sword at Tribulation Lightning Eye Flame ay parehong makapangyarihang mga diskarte. Ang perpektong pagsasanib sa kanila ay hindi 1 o 2 araw na pag-iibigan. Ngunit pagkatapos lamang ng 5 araw, isang abnormal na malakas na enerhiya, sinaunang at nakakapaso, ang bumaba sa Universal Salvation Hall. Swoosh! Swoosh! Agad na lumabas ang babaeng nakasuot ng violet at lalaking pula ang balat. Pagbibigay galang sa sinaunang Diyos Golden Wheel. Si Francis ay nasa loob ng Universal Salvation Hall. Magalang na sabi nilang dalawa sa Ancient God Golden Wheel, na may malasalaming katawan na natatakpan ng gintong tato. Ngayong personal na dumating ang Ancient God Golden Wheel, tapos na ang batang iyon. Ang mapupulang balat na lalaki na nakasimangot na sabi. Ang Ancient God Golden Wheel ay isang outstanding rank 8 Ancient God of the Blazing Gold Race bloodline. Nabalitaan na minsan ay nakipaglaban siya sa pinakamataas na rank 8 Ancient God sa loob ng 3 araw at kalaunan ay nagtagumpay na patayin sila. Haha, Francis, lumabas ka dito. Tumingin ang Ancient God Golden Wheel sa palasyo kung saan tinutuluyan ni Francis at same time na tumawa. Hindi inaasahan ng Ancient God Golden Wheel na magiging napakabuti ng kanyang kapalaran. Ang paksayo na inookupahan niya ay pinakamalapit sa Universal Salvation Hall, kaya siya ang unang dumating pagkatapos marinig ang balita. Kaboom! Isang madilim na pula at nakakapasong sound wave ang dumaan sa mundo. Ang isang normal na rank 8 Ancient God sa cultivation na biglang naantala ng ganito ay masasakta ng husto o maaaring mabaliw. Ito ba ang trick na nilalaro nila? Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata, malamig ang kanyang ekspresyon. Swish! Sa isang iglap, lumitaw si Francis sa kalangitan. Sa oras na ito, ang 2 sinaunang Diyos ng Universal Salvation Hall ay tumabi sa Ancient God Golden Wheel habang ang lahat ng iba pang eksperto ng Universal Salvation Hall ay nagsama-sama sa isang uri ng kakaibang hanay. Francis, ikaw talaga. Masunurin tanggapin ang iyong kamatayan.
Nang makita si Francis, ang Ancient God Golden Wheel ay labis na nabalisa at agad na iniwas gamit ang isang palad. Boom! Isang nakakapasong gulong ng gininto ang apoy na nagbubuga ng mga alon ng init patungo kay Francis sa isang nakasisilaw na bahid ng ginto at pulang ilaw. Napakalakas! Ito ba ang kapangyarihan ng Blazing Gold Rays? Natigilan ng lalaking pula ang balat. Kung siya iyon, agad siyang napatay sa pag-ataking ito. Lalong lumakas ang Ancient God Golden Wheel. Kahit na ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay hindi maglalakas loob na baliwalain ang pag-ataking ito. Naramdaman ng babaeng nakasuot ng violet ang malakas na sinaunang aura na nagmumula sa katawan ng Ancient God Golden Wheel at hindi niya maiwasang manginig. Ngunit ilang sandali pa, naiwan silang dalawa na tulala. Habang ang naglalagablab na gininto ang gulong ay papalapit kay Francis, bigla itong bumagal sa pag-crawl, na natagpuan kahit na ang pagsulong ng 1 pulgada ay isang mahirap na gawain. Ang flame wheel ay dahan-dahan pa ring umiikot, ngunit parang hindi ito lalapit kay Francis. Gusto mo bang kunin ang ulo ni Hanford na may kaunting kakayahan? Inis ka ni Francis ang tatlong sinaunang Diyos, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. 1406. Gusto mo bang kunin ang ulo ni Hanford na may kaunting kakayahan? Inis ka ni Francis ang tatlong sinaunang Diyos, isang mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Boom! Ang naglalagablab na gintong gulong sa kanyang harapan ay dahan-daang umikot, ngunit tila hindi na ito makakarating sa kanya. Ang tanawing ito ay naging sanhi ng pagpintig ng puso ng tatlong sinaunang Diyos sa gulat. Layunin ng oras. Natural na naramdaman ng tatlong sinaunang Diyos ang enerhiyang ito. Ngunit anong antas lang ang naabot ng time intent ni Francis na kaya nitong pigilan ang pag-atake ng Ancient God Golden Wheel? Imposible ito. Paano mo? Nanginginig ang katawan ng Ancient God Golden Wheel habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Francis. Ang mga ulat ng katalinuhan ng Blazing Gold Rays ay nagsabi na si Francis ay isa pa ring rank 7 Ancient God. Ngunit kaya ba ng isang rank 7 Ancient God na ganoon kadaling ma-neutralize ang isang rank 8 Ancient God ng Supreme Technique? Wala pang 10 taon ang lumipas, ngunit si Francis ay lumaki na sa antas na ito. Ikaw lang naman siguro, di ba? Inis ka ni Francis ang paligid at nakitang walang ibang tao. Ang sinaunang God Golden Wheel na ito ay talagang nagplano na kunin ang lahat ng kaluwalhatian para sa kanyang sarili at dumating sa lalong madaling panahon. Boom! Sinuntok ni Francis, agad na pinulbos ang flame wheel. Ang Chaos Origin sa kanyang kamao ay lumamon pa ng kaunting enerhiya bago bumalik sa katawan ni Francis. Tumakbo. Nang makita ito, agad na nagsimulang tumakas ang Ancient God Golden Wheel. Boom! Swish! Isang nagliliyab na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa katawan ng Ancient God Golden Wheel. Sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang banal na kapangyarihan, nagawa niyang gumamit ng isang lihim na sining upang mapabilis ang kanyang bilis habang siya ay tumakas sa malayo. Ang lakas na ipinakita ni Francis ngayon ay nangangahulugan na kahit silang tatlo na nagtutulungan ay walang pagkakataon na manalo. Gumamit ng instant movement ang lalaking pula ang balat at ang babaeng nakasuot ng violet para tumakas sa dalawa pang direksyon. Pinili nilang tatlo na tumakas sa iba't ibang direksyon. Sa oras na ito, lahat sila ay tumataya na si Francis ay hahabulin ng ibang tao, na hahayaan ang iba na mabuhay. Sa tingin mo makakatakas ka? Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang lumundag ng malakas na bloodline energy. Swish! Swish! Sa isang iglap, dalawang Chaos Origin Divine Swords na kasing kapal ng mga braso ang bumaril patungo sa lalaking pula ang balat at babaeng nakasuot ng violet. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dalawang Chaos Origin Divine Swords ay lumipad ng ilang daang libong li at bumaril sa kanilang mga katawan. Napuno ng hiyawan ang hangin habang nagkawatak-watek ang kanilang mga katawan. Lumitaw ang mga spatial ripple sa itaas ng isang luntiang sinaunang kagubatan. Swish! Isang gintong figure ang lumabas sa kawalan at nagsimulang tumakas. Delikado iyon. Dahil nagpa siya si Francis na patayin muna silang dalawa, nagawa kong maiwasan ang sakuna. Nakahinga ng maluwag ang Ancient God Golden Wheel. Kailangan kong iulat ang bagay na ito sa Blazing Gold Race.
Kailangang harangin at patayin si Francis bago siya makabalik sa spiritual race. Kinabahan ang ekspresyon ng Ancient God Golden Wheel. Dahil sa lakas na ipinakita ni Francis, siya ay naging pinakamataas na rank 8, kahit isang rank 9. Sa sobrang nakakatakot na bilis ng paglaki, hindi na maiiwang mag-isa si Francis. Ngunit sa sandaling ito, isang nakakatuwang boses ang nagmula sa unahan. Gusto mo pa ba akong patayin? Paano ito nangyari? Naunahan mo ako. Ang sinaunang Diyos na Golden Wheel ay tila nabigyan ng matinding takot. Namutla ang kanyang mukha habang takot na nakatitig kay Francis. Kahit na napakabilis ni Francis, dapat ay galing siya sa likuran. Paano siya biglang sumulpot sa harapan niya? Whoosh! Dahan daw ang lumipad si Francis, papalapit sa Ancient God Golden Wheel. Matagal na niyang nakuha ang kasanayan sa spatial shift. Ang spatial shift ay maaaring maglakbay ng napakalayo. Sa paggamit nito ngayon lang, siya ay naglakbay ng napakalayo, dahilan upang siya ay bumalik upang hanapin ang Ancient God Golden Wheel. Francis, pagkatapos ay sabay tayong mamamatay. Ang Ancient God Golden Wheel ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay naging malungkot at determinado habang nag-aapoy ang kanyang banal na kapangyarihan. Dahil sa sama ng loob sa pagitan ng Blazing Gold Race at Francis, hindi siya pababayaan ni Francis, kaya nagpa siya siyang magpasabog sa sarili. Kung kaya niyang patayin si Francis, mas mabuti pa iyon. Gusto mong magpasabog sa sarili. Kumaway ng kamay si Francis. Agad na binalot ng kakaibang puting enerhiya ang Ancient God Golden Wheel. Biglang naramdaman ng Ancient God Golden Wheel na siya ay nasa isang slow motion na mundo. Ang bawat galaw niya, ang kanyang mga iniisip, at maging ang kanyang pagpapasabog sa sarili ay bumagal sa paggapang. Whoosh! Agad na nilapitan ni Francis ang nagpapasabog sa sarili na Ancient God Golden Wheel, ang kanyang kaliwang mata ay pumipintig ng mabigat na soul energy habang hinahanap niya ang kaluluwa ng Ancient God Golden Wheel. Ang dalawang lahi ay talagang nag-aaway. Nanlamig ang mukha ni Francis. Ang spiritual race at blazing gold race ay palaging magkasalungat sa isa't isa na patuloy na nag-aaway. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa buhay na sagradong lupain, ang dalawang lahi ay nakipagdigma na daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, nabigo ang Life Sacred Land na sugpuin ito. Para sa mga partikular na detalye, ang isa ay kailangang bumalik sa 3 taon pagkatapos ng pag-alis ni Francis mula sa espiritual na lahi. Noong panahong iyon, lumitaw ang isang malaking lihim na dimensyon sa Zilling Zone. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga indikasyon, natukoy na ang lihim na sukat na ito ay malapit na konektado sa isa sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Nakipag-ugnayan ang Godrealm Sacred Land ng Zilling Zone sa 4 na 5 star na paksayon, na nagtulungang i-lock ang balitang ito para ma-explore nila ang lihim na dimensyon ng mag-isa. Gayunpaman, ang mga paghihigpit ng lihim na dimensyon ay nangangahulugan na ang mga nasa ibaba lamang ng antas ng sinaunang Diyos ang maaaring makapasok. Kaya, ang iba't ibang paksayon ay nagpadala ng kanilang mga elite na eksperto sa ilalim ng antas ng sinaunang Diyos sa loob. Sa huling sandali, ang mga disipulo ng espiritual na lahi ay nagtagumpay sa pag-agaw ng isang di mapapantayang mahalagang kayamanan mula sa mga kamay ng mga disipulo ng Blazing Gold Race. Sa simula, sinubukan ng dalawang karera na makipag-ayos, ngunit natuloy ang negosasyon. Ang mga karera ay nagsimulang sumalakay at umatake sa isa't isa. Dahil dito mismo ang Universal Salvation Hall, na orihinal na nasa ilalim ng pangangasiwa ng spiritual race, ay inookupahan ng Blazing Gold Race. Ang Ancient God Golden Wheel na ito ay walang masyadong alam, at maaaring hindi ito tumpak. Hindi lubos na pinaniwalaan ni Francis ang mga alaala ng Ancient God Golden Wheel, isinaalang-alang lamang niya ang mga ito. Kapag nakabalik na siya sa spiritual race, malalaman ni Francis ang buong sitwasyon. Maaari kang mamatay ngayon. Ikinawi ni Francis ang kanyang kamay sa Ancient God Golden Wheel. Agad na bumalik sa normal ang Ancient God Golden Wheel, ngunit pagkatapos ay nagsimulang bumilis ang proseso. Hindi. Nais ng sinaunang Diyos Golden Wheel na ihinto ang pagpapasabog sa sarili, ngunit wala siyang oras.
Para siyang pumasok sa isang fast motion world. Dumagundong. Sa isang nakakabinging pagsabog, ang mapanirang gintong apoy ay nagdulot ng kalituhan sa buong mundo. Ngunit matagal nang umalis si Francis sa saklaw ng pagsabog. Sa pagkakalantad ng aking pagkakakilanlan, hindi ko na magagamit ang lumilipad na barko, mahigpit na sabi ni Francis. Bukod pa riyan, hindi niya maaaring payagan ang Blazing Gold Race na malaman ang kanyang tunay na kakayahan. Kung nalaman ng Blazing Gold Race na tumaas siya mula sa rank 7 hanggang rank 9 sa loob lamang ng ilang maikling taon, agad silang magpapadala ng isang Godlord expert para harangin siya. Si Francis ay nakipagtulungan kay Wu Hing upang talunin ang isang Diyos na Panginoon noon, ngunit si Wu Hing ang pangunahing puwersa noon habang si Francis ay naglunsad lamang ng mga palihim na pag-atake at pinigilan ang kaaway. Kung sinubukan ni Francis na lumaban ng mag-isa sa isang Lord, makakatakbo lang siya. At ang bilis ng cultivation ni Francis ay talagang napakabilis. Kung nalaman ito ng iba, ang ilang mga tao ay tiyak na magsisimulang maging sakam. Swish! Inalis ni Francis ang fragment ng ancestral artifact mula sa kanyang interspatial na dimensyon. May paraan ba para itago ang aking cultivation? Mas mabuti kung hindi ako mapansin ng isang Diyos na Panginoon. Humingi ng pagtuturo si Francis. Iyon ay medyo simple. Ang fragment ng ancestral artifact ay may napaka-relax na hitsura. Ang kumpletong anyo ng fragment ng ancestral artifact ay nilikha hindi mabilang na taon na ang nakakaraan. Marami na itong naranasan at alam ang maraming sikretong sining. Natural na alam nito ang mga paraan upang itago ang paglilinang ng isang tao. Ito ay isang lihim na silang art ng God Silang Race. Kapag naintindihan mo ito, ikaw at ako ay magtutulungan para gamitin ito. Kahit na ang isang First Heaven Godlord ay hindi ka mararamdaman. Ang fragment ng ancestral artifact ay nagpadala ng daloy ng liwanag sa kaluluwa ni Francis. Makalipas ang 3 araw, matagumpay na naunawaan ni Francis ang sining ng pagsil ng God Silang Race. Kasama ang fragment ng ancestral artifact, nagawa niyang itago ang kanyang aura upang siya ay maging isang peak na rank 8. Pagkatapos noon, ginamit ni Francis ang spatial shift. Bees. Swish. Isang spatial vortex ang nagsimulang umikot sa paligid ni Francis. Unti-unti, lumiit ang spatial vortex, ngunit tumindi ang spatial ripples. Ilang sandali pa, bumagsak ang katawan ni Francis sa maliit na spatial vortex. Dahil siya ay nasa ceiling zone at ang natitirang distansya ay hindi maganda, ang paggamit ng spatial shift ay magiging mas mabilis kaysa sa iba pang mga pamamaraan. Bees. Swoosh! Isang spatial vortex ang biglang lumitaw, at ang figure ni Francis ay dahan-daang lumabas mula rito. Pagkatapos gumamit ng spatial shift ng ilang beses na sunod-sunod, si Francis ay nagpapahinga saglit. Makalipas ang 3 buwan, dumating si Francis sa spiritual race nang walang insidente. Dahil sa katayuan ni Francis sa spiritual race, ang kanyang pagdating ay nagdulot ng bagyo. Si Francis ay nawala ng ilang taon nang walang salita at walang anumang balita tungkol sa kanya. Maraming tao ang naniniwala na si Francis ay namatay sa kanyang mga paglalakbay o marahil ay naharang at pinaslang ng Blazing Gold Race. Ngunit ngayon, hindi lamang bumalik si Francis sa espiritual na lahi, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa pinakamataas na ranggo ng 8. Malinaw na si Francis, na lumabas para hasain ang sarili, ay nakatagpo ng napakalaking pagkakataon. Kung hindi, imposibleng maabot niya ang pinakamataas na rank 8 sa wala pang 10 taon. Ang unang ginawa ni Francis sa kanyang pagbabalik ay hinanap si Angelica, ngunit si Angelica ay nasa loob ng ipinagbabawal na sona ng espiritual na lahi. Francis, ano lang ang na-encounter mo sa iyong mga excursion na naabot mo na ang peak rank 8? Tanong ng master ni Angelica, ang third elder ng spiritual race. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtuturo kay Angelica, pinasisigla ang kapangyarihan ng kanyang spiritual race bloodline sa pag-asang malampasan ni Angelica si Francis. Nagtagumpay si Angelica nang may matinding kahirapan na makatagpo ng napakalaking pagkakataon sa lihim na dimensyon, at sa kanyang pag-iisa, ang kanyang lakas ay tumataas ng mabilis. Ngunit naabot na ni Francis ang pinakamataas na rank 8.
Hindi sinasadyang nakapasok ako sa isang dimensyong naiwan ng light rays at nakatagpo ng maraming pagkakataon. Malabong inilarawan ni Francis. Mukhang napakaswerteng tao mo ni Angelica. Emosyonal na bumantong hininga ang ikatlong elder. Anong nangyari kay Angelica? Agad na tanong ni Francis. Malamang na napunta si Angelica sa lihim na dimensyon na konektado sa nangungunang 10 sinaunang lahi. May ilang balita tungkol kay Angelica sa mga alaala ng Ancient God Golden Wheel, ngunit ito ay napakalabo at hindi sigurado. Natanggap niya ang pamana ng isa sa nangungunang 10 sinaunang lahi, ang God Martial Race. Medyo nasasabik at mayabang na sabi ng pangatlong elder. Ang ikatlong elder ay palaging nakaramdam ng panghihinayang sa pagtanggi ni Francis na maging kanyang disipulo, ngunit ngayong nakuha na ni Angelica ang pamana ng God Martial Race, tiyak na malalampasan niya si Francis at pangunahan ang spiritual race tungo sa isang maluwalhating hinaharap. Ang God Martial Race. Nagulat si Francis. Ang God Martial Race ay isang mythical race na ikalima na nirerango sa 10,000 ancient races. Ito ang karera na may pinakamalaking kakayahan sa pag-unawa. Ang lakas ng mga miyembro ng lahi na ito ay palaging nahihigitin ng kanilang mga antas ng paglilinang, at naiintindihan nila ang iba't ibang uri ng enerhiya ng layunin. Mas madali pa nilang naiintindihan ang mga batas kumpara sa ibang lahi. Bilang karagdagan, ang mga miyembro ng God Martial Race ay pawang mahuhusay na manlalaban. Ang kanilang talento sa pakikipaglaban ay walang kapantay, at maaari nilang palaging maabot ang rurok ng kasanayan kapag gumagamit ng mga lihim na sining. Ito ay isang mythical na lahi ng mga transcendent na mandirigma. Ito marahil ang dahilan ng digmaan sa pagitan ng Blazing Gold Race at Spiritual Race. Nadurog ang puso ni Francis. Ang bilis ng cultivation ng spiritual race ay palaging isa sa pinakamagaling sa 10,000 ancient races, at ngayong nakuha na ni Angelica ang legacy ng God Martial Race, napunanan niya ang kakulangan ng pangunawa. Sa malamang na 1,000 taon, higit sa 10,000 taon, maaabot ni Angelica ang antas ng Diyos na Panginoon, at siya ay magiging isang espiritual na lahing Diyos na Panginoon na lubos na sanay sa pakikipaglaban. Ito ay sapat na upang baguhin ang kapalaran ng buong espiritual na lahi. Bilang mortal na kalaban ng espiritual na lahi, hindi pinapayagan ng Blazing Gold Race ang sitwasyong ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.